Okay guys, good evening sa inyo lahat. Ito si Gene. Welcome sa 11.9 workshop. So, as you can see guys, wala na yung aking miter saw. So, bakit? Pag-usapan natin yan ngayon. Pero bago ang lahat, gusto ko ulit pasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Walang sama pag-support sa 11.9 workshop. Sa lahat na nag-like, nagko-comment, nag-share, at nag-subscribe sa ating vlog. Maraming salamat sa inyo. At kung di pa subscribers guys, subscribe naman kayo sa 11.9 workshop. At maraming salamat din pala doon sa mga nag-comment sa last kong vlog, yung aking vlog about my struggle with depression. No? Napakaganda nung output nun kasi nailabas ko yung aking gustong saloobin. At the same time, napakaganda ng reaction ninyo guys. So, napakaganda ng mga reaction nyo at napakarami yung positive lahat, no? Siguro merong iba na may mga ibang comment na medyo hindi ko nagustuhan, pero overall 99.9% is positive yung mga comments. So thank you so much guys. Maraming salamat sa inyo sa pagsuporta sa akin personally dito sa 11 workshop at doon sa aking pinagdadaan ngayon, no guys. So yeah, like I said, wala na yung aking miter saw, okay? So wala na laman to aking miter saw station. So, okay, so saan ba tayo nagsisimula dito? Bakit ko ba inalis yung aking miter saw, no? Well, let's just start from the beginning. Nakailang miter saw na rin ako eh. Nakatatlo na akong miter saw actually. Yung first kong miter saw is yung Craftsman na luma na, vintage na Craftsman, 110 volts pa yung galing US. Tapos, after na nasira na siya. And then, binigyan tayo ng John Benson ng miter saw na na simpleng miter saw lang, hindi siya sliding miter saw. And that was okay. Okay naman yung miter saw na yun, but nalilitan ako sa kanya noon. So, nung naging sponsor natin yung Powerhouse, nag-request ako sa kanya ng isang sliding miter saw para sana sa mas malalaking cuts, no? And hindi naman tayo binigo ng Powerhouse, so pinasponsor nila sa atin yung isang sliding miter saw, which is nandito sa aking miter saw station na tinayo ko, specifically for that miter saw. Ang kaso, eto na, okay. Matagal ko na rin pinag-iisipan na alisin yung aking miter saw. So, bakit? Kasi, well, sa totoo lang, yung miter saw na yun is very useful for me. So, as you may know, yung mga projects ko, okay. So, as you may know, yung mga projects natin dito sa 11 workshop, more on palochina, ganyan. So, more on crosscut siya ang ginagawa ko. So, napaka-useful ng miter saw na yun. In fact, yung Powerhouse na sliding miter saw ko na yun, napakarami ko nang nagawang project doon. Bawing-bawi na ako doon guys. Kung binili ko yan, bawing-bawi na ako. No? So, sa kinita ko doon, napakarami ng perang pinasok sa akin ng miter saw na yun, which is really great. Pero kasi nakapanood ako ng mga vlogs ng mga sinusubaybayan ko na sa ibang bansa na parang diniditch na nila yung kanilang miter saw. Una-una si Rag & Bone Brown, si Keith Brown sa UK, na inalis na niya kanyang miter saw, at ganoon din si Dainer Maid sa Australia na sinusubaybayan ko rin, na inalis na rin yung miter saw niya. Primarily, si Dainer Maid kasi inalis yung miter saw niya kasi nagkaroon na siya ng CNC machine na maliit. So, kailangan ng space. So, and si Dainer Bone, si Rag & Bone naman, matagal na rin yung pinag-iisipan yung alisin yung miter saw niya kasi hindi na siya ganun ka-accurate, no guys? So, in my case, bakit ko ba inalis? Okay, first of all nga, yung space, no? Kung miter saw na normal lang, yung up and down na drop saw lang, okay lang yun kasi hindi siya matakaw sa space. However, if you're using a sliding miter saw na napakalayo nung ang kanyang space, malaki yung kanyang space na kinakain, especially sa isang maliit na workshop. To give you an example, itong aking miter saw station na to, ang lalim niya guys is 30 inches. So, 30 inches yung nasasakop niya agad dito. But wait, there's more kasi, syempre, pag yung sliding miter saw, may nakalawit pa yan. Diba? May nakalawit pa siya dito, diba? So, it's more or less, ang kanya sinasakop dito sa aking workshop is more or less around 44 inches. Which is, malaki na siya nasasakop talaga, no? And, syempre, kailangan din ng room ng miter saw para umikot, para makagawa ng mga mitered cuts, no? So, syempre, kailangan din siya ng space na ganito. And this is around 33 inches na.
So, imagine mo yung 30 by 33 inches na space na ito. This is just space for the miter saw. So, ayun, masyado siyang malaki yung kinakain niyang lugar. And like I said, lawit dito yung kanyang ano, yung pinaka-stem niya, yung para pwede mo siyang paikutin yung miter niya. And madalas kong tamaan yun, guys. Tinatamaan ko dito ng ano, ng sa baywang ko ganyan. And masakit yan pag tinamaan ko siya. At ito pa yon, isa rin to sa mga reklamo ni Keith Brown na kapag tinamaan mo yung kanyang ano, yung kanyang ano na yon, yung adjustment niyang yon, minsan nami-misalign na yung miter saw. So, pwede mo siyang i-calibrate ng ano, ng sobrang precise, pero kapag tinamaan mo yon, nababalik ko na siya. I don't really mind kasi nga ginagamit ko na siya for paluchina, and I'm not really particular sa mga precise na cuts, no guys. But if you are very particular sa mga precise na precision cuts, tulad nun, talagang magkakaproblema kayo with that miter saw, no guys. Pero make no mistake, that powerhouse miter saw, yung sliding miter saw na yon, na ano ng powerhouse na yon, is a very good tool actually. Napakaganda ng tool na yun. Sabi ko nga sa inyo, ang dami ng naipasok na pera sa akin noon eh. It works really, really well. Slides really nice. Cuts well, no guys. At yung cutting capacity niya is hanggang 12 inches. 12 inches ang kaya niyang putulin, guys. Pero I think hindi, siguro mga 2 times ko lang siya nagamit na full capacity na nag-cut ako ng 12 inches. Usually, pinakamalapad ng mag-cut is around 8 to 10 inches lang, no guys, yung lapad ng cut. No? So, I really don't need yung ganong klase ng ganong klaseng kalaking cutting space, no? So, because it's good if you have it para lang sa mga rare occasions na kailangan mo, pero madalas is hindi naman siya kailangan, di ba? Now, eto pang isa. So, kasi nga, dahil nga sliding yung miter saw na malaki yung kanyang space, napilitan akong gumawa ng isang miter saw station. This big station na ito. Which is okay naman kasi nandito rin yung ano, pwede mo siyang kabitan ng mga kung ano ng cabinets, ganyan-ganyan para sa mga iba mong tools, no? Pero again, ang laki ng space na kinakain niya, especially if you're in a small na workshop. Now, I can build yung tulad ng mga carts na merong wings na umaangat ng ganyan. Pero I think hindi siya practical kasi kapag gumawa ako nun, since lagi kong ginagamit yung miter saw, malamang hindi ko na ibaba yung wings. So, aksaya din ng space, di ba? So, ayun. Tapos, ang isa ko pang kalaban talaga sa miter saw is yung dust collection. Look at this, guys. Tingnan nyo, ito, iniwan ko yung mga, hindi ko pa siya nililinis. You can see na napakarami niyang sawdust dito. Meron na siyang dust collection, meron siyang naka-built in a vacuum. Meron sariling vacuum cleaner nandito. Pero hindi pa rin sapat para kahit man lang sana mabawasan, no? Nabawasan lang, pero konti lang yung nababawas kahit may vacuum ka. And dami pa rin na sawdust dito. So, pagdating naman sa dust collection, it's talagang hindi maganda yung mga miter saws, no? So, yun yung mga reasons ko. Now, would I get another miter saw? Probably sliding hindi na, no? So yung sliding miter saw na hindi na. Yung mga traditional kasi na sliding miter saw talagang malaki yung sakop. However, meron mga options. Kung gusto mo ng sliding na miter saw pero maliit lang yung space, meron mga options na tinatawag tayo. Yung nasa harapan yung mga tubo, no? So meron diyan yung Lotus, no? Yung meron sila yung front yung face yung slide niya, front slide. So mas siya sa space, sa likod. At meron din yan yung, I think, yung high-end na yung Makita, which is really nice. Maganda yun. Nakita ko na yun personally. At meron din na ibang option naman, yung Bosch, no? Yung isa sa mga dream tool ko talaga, guys, yung kanilang miter saw na parang merong may robot na arm, no? Parang yung hinge arm na hindi na tubo. Hard arm na talaga siya na parang robotic siya. It's one of my dream tools talaga, guys, kung yung gustong-gusto ko yun. Kaso, yun nga lang, napakamahal na, no? So, hindi na siya option sa atin. So yun yung mga options nyo, guys, kung gusto nyo pa ng sliding miter saw, pero wala kayong ganong space, no? Pero if you would ask me kung okay lang ba or recommended ko ba na bumili kayo ng miter saw, well, kung talagang alam nyo na magka-cut kayo ng maraming crosscuts, yeah, be my guest kasi napakaganda talaga, napakabilis gamitin ng miter saw, no guys? Hindi mo na kailangan mag-setup, put it there, brand, putol. So that's it. Ang bilis niyang gamitin, no? Hindi na kailangan maglagay ng kung ano ng jigs or whatever, no guys? Pero, sabi ko nga sa inyo, kung kung hindi naman kayo ganun ka, or
yung space nyo is very limited lang, no? Siguro wag na muna yung miter saw, no? I think mas importante pa rin yung table saw. And speaking of that, since wala na tayong miter saw, yung table saw na natin din ang gagawa ang ano natin ng crosscut. So madali naman 'yan. Yung ating table saw is merong sliding table, kaya pwedeng-pwede kang mag-crosscut at pwede rin akong gumamit ng mga crosscut sled, no, guys. So, yeah. So, yun na lang yung ating gagamitin. Kaya ngayon, wala na tayong miter saw. So, okay lang. I can live without a miter saw naman. Pero yun nga, I am very happy kasi mariretake ko na tong space na ito. No? So, itong space na to sa corner na to ng aking workshop ay yung miter saw space I consider as a dead space na rin. Tapos guys, kapag may ginagawa ko na, like, usually, yung patungan na lang to ng mga kalat-kalat na lang. No? So, I am so happy na talagang matanggal ko na lahat ito. And dito ko ilalagay yung aking plan, which is a man cave, no? Office and man cave. Okay. So, dyan, I'm gonna need your help, guys, kasi bala kong gumawa ng office na man cave with a very limited budget. So, ano ba sa tingin nyo maganda nating gamitin na pang frames ng ating office? Pwede ba tayong mas maganda bang gumamit ng ng metal studs and metal tracks or ano na lang or straight na lang na kahoy na lang 2x2 or 2x3 na lang, no? Tapos syempre gagamitin natin na wall doon, wala ang option ko lang talaga doon is 1/4 na plywood. Ayokong gumamit ng Hardiplex, no? Ayokong gumamit ng fiber cement. Ano lang talaga, plywood lang talaga kasi may iba tayong plano para diyan, no? So, 'yun. So, mas okay sa akin yung plywood talaga, no? So, 'yun lang. Kung anong marerekomenda nyo guys, kung ano ba mas mura? I think mas mura yung yung metal, no? Mas mura yung metal na na metal studs kaysa sa sa kahoy. Pero yeah, tingnan natin kung kasi limited lang talaga yung budget natin. Actually, yung pinagbentahan ko nung miter saw na yan, yun ang panggagastos natin sa panggawa ng ng ating man cave office. Yun. Tapos guys, yung ating miter saw is nasa mabuti ng kamay. Meron nakakuha kanina. So, sir, kung sino ka man nakakuha, no? Yeah, enjoy your new tool, no? At sana mapakinabangan mo siya ng gusto tulad ng napakinabangan ko rin siya for these years, okay? So, yun lang guys. I'm gonna see you guys again next time, no? So, next time siguro, sisimulan na natin yung man cave na to kung ano na tayo. Ready na. Kung natanggal ko na lahat to, then we're gonna start building yung man cave. And don't worry, the document ko yan dito sa Live Workshop para na makita nyo kung gaano ko kagagong. so kasi first time ko gagawa ng ng mga walls, no. So tingnan natin kung gaano kapangit yung trabaho na DIY ng walls, no. So malamang yung mga professionals pagtatawanan ako sa mga gagawin ko. But okay lang yan, at least 'di ba ma-share ko sa inyo kung newbies guide on building drywall division wall, no guys. So yun. So guys, I'm gonna see you guys again next time, guys. Eugene from 11 Workshop. Adios. So guys, update lang, nag-decide na ako ng gamitin sa ating man cave project ay mga metal studs and metal tracks. So bumili na ako ito metal tracks, ito. At ito yung mga metal studs naman. So yan ang gagamitin natin sa pagbuo ng ating man cave. So unahin ko munang gawin of course yung kisame. Kasi lalagyan natin ang kisame doon sa taas. Ayan, dyan muna yung kisame muna. So kailangan alisin ko muna lahat ng mga nakalagay dyan. And then ito, in-outline ko na sa sahig yung natin, outline ng ating gagawin na room o man cave nga, no. So ito yung tama, ito nagkama dito, in-adjust ko pa siya ng mas malaki kasi mas gusto ko na medyo may spacious pa siya ng konti. So ayun guys, so abangan nyo lang yan, gagawin natin yan in the future. Pero ngayon, pahinga muna tayo guys. So I'm gonna see you guys again next time. This is Eugene from the Workshop. Adios!